Ang title po natin is The Promise of Protection in Endurance. Ang atin pong verse ay makikita sa Matthew 10:22. Sabi po dito, "And ye shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved." Sabi po dito, "And ye shall be hated of all men for my name's sake." Tayo po bang lahat ay nakaranas na ng hate, no? Ang hate na mararanasan natin madalas ay because of our personal doings, yung mga ginagawa natin. Halimbawa, nag-cut ka ng line or nag-cut ka ng road, magagalit sa iyo yung nasa unahan, no? Ngunit hindi ito yung tinutukoy dito na hate or yung dahilan kung bakit tayo kagagalitan. So sa atin po bilang mga Kristiyano, bilang simbahan na tinatagpo ng Panginoon, we have a promise of protection and endurance sa atin pong pagkilos para sa atin pong Panginoon. So dito po sa atin pong verse, makikita natin that Christ is talking to the church, His chosen people, and those that walk for Him. No, ang ating pong Panginoon dito, hindi niya kausap lahat ng tao, pati yung mga hindi naniniwala sa kanya or hindi sumusunod sa kanya. Ang kausap niya lang po dito, nung sinabi niyang, "And ye shall be hated of all men for my name's sake," ang kausap niya lang po dito ay yung mga niligtas niya. Yung mga tao na nasa simbahan na totoo. Yung mga tao na naglalakad kasama niya. Kasi it is expected unto us na mga niligtas ng Panginoon na tayo po ay kagagalitan. Na tayo po ay aalipustahin. At ang kagandahan po nito, no, sa nagdaang taon, ito nawa ay maging reflection natin. I hope this message will give us reflection. At tignan natin yung sarili natin, no? Do we see ourselves protected? No? Nakita ba natin yung sarili natin na even though we are proclaiming the Word of God, ay hindi tayo hinayaan ng Panginoon na madisgrasya, mapahamak, no? Wala tayong nabalitaan sa church na kinagat ng aso dahil nangangatok bahay. And pero kung yan po ay mangyari, I think para sa akin it is a good grace na na-experience natin yun, no? Good grace na tayo ay naulanan because tayo po ay nangangatok bahay. Good grace na tayo po ay na-experience nating mapagalitan ng kapitbahay because we are proclaiming the Word of God. It is a good thing na tayo po ay ma-experience natin yung suffering ng Panginoon dahil wala pa yan sa kalingkingan ng naranasan ng atin pong Panginoon. So dito po makikita natin that the church, that Christ is talking to the church, His chosen people. And this church should be proclaiming His word. No? This church should be proclaiming His word. Hindi lang po tayo nandito sa simbahan para magpainit ng upuan. Hindi po natin role ang pagiging heater ng church. Hindi natin role ang pagiging friction. Hindi natin role ang pagiging friend lamang, no? Dahil sa Great Commission, no? Sa Great Commission na binigay ng Panginoon, tatlo po yan. He called us to preach the gospel. He called the church to baptize. And He called the church to observe. To preach, to baptize, to observe. So yan po ang tunay na discipleship. And I hope every one of us is doing this. And I hope ang church po natin, no? Yearly nakikita natin that we are progressing with this with doing this Great Commission
na tayo po ay nagpo-progress sa ating teaching. Hindi tayo nananatili doon sa basis things. Hindi tayo nananatili sa Christian living. Ang atin pong pinoproclaim dito sa atin pong pulpit, no? Yan po yung tinatawag natin na milk. Yung mga madaling maintindihan. Yan po yung mga madaling unawain. Dahil dapat na natin yung ginagawa eh. Dapat mabait na tayo eh. Dapat dahil niligtas na tayo, nagbago na ang ating buhay eh. Pero yung pagtuturo na malalim, mahirap ngayain, mahirap intindihin, sana yan yung ating pinagpupursigihang unawain. At yan yung ating pinagpupursigihang ituro, no? Dito sa ating simbahan. Huwag tayong manatiling ang tanong natin, bakit ganun umasal si kapatid? Ang tanong na natin, saang verse natin makikita na ang Panginoon ay parehong tao at Diyos. Yan yung isang mahirap intindihin ng mga tao, no? Paano naging tao at Diyos ang Panginoong Hesukristo? Anong ibig sabihin ng term na sinasabi ni Pastor? No? So yan yung kagandahan na ginagawa dapat ng ating church. And not only that, we should be the one proclaiming His Word. Dahil yung mga tao na tinutukoy dito ng ating pong Panginoon, they are proclaiming His Word. Hindi po sila, makikita natin no, sa Acts daily in every house. No? They are not ceasing to break the Word of God. Not ceasing to study the Word of God. Every day, no? Sana every day, no? Meron tayong mga Bible studies sa ating bahay. And I hope, hindi naman kailangan imandato ng ating pastor eh. No? Na tayo ay magkaroon ng daily Bible studies. I hope, although we miss minsan, tayo po ay nagpapatuloy pa rin. Kasi ako, aminado ako, na marami akong times na nami-miss ko yung daily devotion. No? Pero dapat, once na maalala natin na, ay, kailangan ko nga palang mag-devotion, gawin natin. No? Hindi tayo natatapos dun sa, we just missed our daily devotion. Kundi we continue with that. So dito makikita natin, He shows, promise and proclaims the truth, that we which follow Him will be hated. No? He shows, pinakita niya dito, sabi ng Panginoon dito, ye shall be hated of all men for my name's sake. He promised. No? Dahil hindi tayo greater sa ating master, hindi tayo mas mataas kay Kristo, ang ating Kristo na nag-proclaim, nagpakita ng miracles, no? Nagpagaling ng marami, nagpalayas ng demonyo, siya ay kinagalitan pa rin. How much more tayo, no? Hindi natin kaya magpakita ng miracles. Hindi natin kaya magpagaling ng mga sakit. We will be hated if we proclaim His word. If we proclaim that men are sinners, if we proclaim na kailangan yung magrepent, no? Every one of us, no, we need to preach the gospel into our lives daily, no? Sa buhay muna natin, sa sarili muna natin. Kailangan nating ipakita, ipaalam sa sarili natin that we need the gospel. So He proclaims that we which follow Him will be hated, reviled, rejected, and left out. So natural na yan. Kapag Kristiyano ka, wag mong hanapin na ikaw ay in. Pag ikaw ay Kristiyano, wag mong hanapin na ikaw ay within a good and big circle of friends, no? Pagka Kristiyano ka, wag mo nang hanapin na ikaw ay sikat.
Pagka Kristiyano ka, wag mo nang hanapin na ikaw ang center of attention, center of attraction, kundi ikaw ang center of hate. If you are preaching the Word of God, you will be, hindi you should be, you will be a center of hate. Makikita natin yung mga taong umaayaw, yung mga taong hindi nagpapayag na matuloy yung SOGI bill, matuloy yung divorce dito sa Pilipinas, no? Yung mga taong hindi pumapayag sa doktrina ng ibang church, sila yung mga kinakagalitan ng ibang mga tao. Bakit ho? Dahil sila ho ay naninindigan para kay Kristo. At ito ay sinabi na ni Kristo na mangyayari. Kaya kung tayo po ay hindi nakakaranas ng ganitong hate, hindi tayo nakakaranas ng ganitong pighati, na tayo po ay naiiwan, tayo po ay kinagagalitan ng tao, tingnan natin yung sarili natin. Tayo ba ay maboka? No? Mapapatunayan ba nila na tayo ay Kristiyano? Sabi nga, maraming ang lumalabas sa Facebook, no? Kapag ba naging krimen ang pagiging Kristiyano, mahahatulan ka ba agad na ikaw ay Kristiyano? Baka yung iba hindi, no? Ay, ito, sige, ayan. Kunyari lang yung Kristiyano, pero pwede yan. No? Parang magnanakaw. Kapag yung magnanakaw ay sabihin nila, ay hindi, kleptomaniac lang yan. Kaya nakukuha niya yung mga gamit, yung mga bagay. So may excuse. Ayan, hindi yan tunay na Kristiyano. Sumasabay lang yan dun sa agos ng kanilang simbahan. No? Hindi yan nagpipreach. Hindi yan nagbabahagi ng Word of God. Wala yang sinasagot na tanong kapag sila ay tinanong tungkol sa kanilang pananampalataya. Nawa, sa susunod na taon, sa darating na taon, no? Makita natin yung sarili natin. Na kapag tinanong tayo ng, ano ba yung religion nyo? May bigat sa puso natin. Dapat, no? May bigat sa puso natin na i-proclaim. Binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon. Kung ngayong taon wala kang nabahagian ng salita ng Diyos, sa susunod na taon dapat hindi ka papayag. Sa susunod na taon, hindi ka lang nagbibigay ng tracts, ikaw rin ay nag-i-explain ng tracts. Sa susunod na taon, hindi ka lang nagbibigay ng Bible verses, ine-explain mo yung Bible verses. Ito po ang kagandahan kapag tayo po ay Kristiyanong active, no? At kapag si Kristo po ay nakikita natin kumikilos sa buhay natin, makikita natin na si Kristo ay gracious, siya ay faithful sa ating lives because we know that we are teaching His truth. If all men, and in times even those who proclaim themselves as Christians, but with itching ears heap to themselves teachers of their own lust. So minsan makikita natin, even within the church circles, kapag ang tao gusto lang yung marinig niya yung gusto niya marinig, hindi yung kung ano yung nandun sa Bible. Pag hindi siya payag dun sa sinasabi ng pastor, pag hindi siya payag dun sa sinasabi ng preacher, no? Pag hindi siya payag dun sa preaching, pag hindi siya payag na tinatawag na kasalanan, yung kasalanang tinatawag ng nakatayo sa harap, they are with itching ears heap to themselves teachers after their own lust. Anong ibig sabihin po nung itching ears? Ibig sabihin, gusto niya marinig. Ayoko nung naririnig ko. Ayoko nung naririnig ko, hindi ko gusto yung sinasabi mo. Ang matabil yung dila nitong nitong preacher na to, no? Ang sakit niya magsalita. Ang sakit niya magsalita. Pues ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kapag ang preacher po hindi masakit magsalita, ibig sabihin po niyan, hindi ka tinatamaan. No? Walang grace ang Panginoon
na nakikita ka doon sa preaching. So, titignan mo yung sarili mo. Bakit wala akong blessing yun eh? Bakit wala akong blessing na natatanggap? Bakit hindi ako nasasaktan? Kaya dapat hindi tayo maaasar sa ganun. We should not look for doctrines or teachings after our own lust. Sabi po sa 2 Timothy 4:3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Endure sound doctrine. Kailan po nagsisimula kapag ang church ay hindi nag-endure ng sound doctrine? Kapag yan po ay tahimik. Ang church na tahimik sa sound doctrine ay church na lumalayo sa sound doctrine. And I hope ang atin pong church, nakita naman natin na ang ating pong church nitong nakaraang taon ay hindi tahimik sa sound doctrine. At nawa, sa susunod na taon, tayo po ay patuloy pa rin in preaching this sound doctrine. At hindi, or malayo, at pigilin natin ang pagdating nitong time will come when they will not endure sound doctrine. Kapag ang atin pong pastor, ang mga nagtuturo ng Sunday school, ay nagtuturo ng sound doctrine, yan po ay mahalin natin. Yan po ay mag-take notes tayo. Bihira na lang nakikita ko talaga na nagsusulat. Bakit? Dahil yung iba sa Facebook nakatingin. Yung iba, magsusulat ng onte, tapos magkakaroon ng notification, yun na yung titignan nila. Wala na. Sira na naman yung kanilang pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil doon na nakafocus. Hindi na tinitignan kung ano yung sound doctrine. Hindi na nagtitake notes ng verses na nagpapatunay nitong sound doctrine na to. So I hope hindi yan mangyari sa church natin at nakita natin na yan ay binabantayan tayo ng Panginoon para po hindi yan mangyari sa ating church. Sabi po dito, but we should take heed if this is for the sake of the name of Christ. Kapag po tayo ay kinagagalitan ng mga tao, bilang mga Kristiyano, dapat ho yan ay para kay Kristo. Or ang dahilan ay si Kristo, hindi ho dahil sa ating kamalian. Madali pong magkamali ang Kristiyano. At madaling makita ng mga tao kapag ang Kristiyano ay nagkamali. Kaya po dapat tayo ay weary. Ibig sabihin, kailangan tayo ay diligent. Maingat. Dahil yan po ang ginagamit ng mga hindi Kristiyano para hindi makinig sa atin. Yun yung ginagamit nilang reason. Bakit kami makikinig sa iyo? Ganyan buhay mo. Bakit kami makikinig sa iyo? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible diyan sa bahay nyo. Pag nakikita ka nga namin diyan, nakikipag-usap ka lang, nakikipag-away ka diyan sa kapatid mo, nakikipag-away ka sa asawa mo, nakikipag-away ka doon sa anak mo. Yan yung mga naririnig ko kapag dumadaan kami diyan sa bahay mo . So tignan natin yung sarili natin. We should be weary. We should take heed. Ang bulaklak ba ng bibig natin ay bulaklak ng salita ng Diyos? Tignan natin. Are we a channel of blessing or of cursing? Tignan natin yung sarili natin. Are we doing these things or are we being hated for the sake of the name of Christ? Dahil dito lang ito magiging blessing. Kapag we are hated for the sake of the name of Christ. The death of our flesh daily is done by preaching ourselves the gospel daily.
Makikita lang natin ang buhay natin na pumapailalim sa salita ng Diyos kapag atin pong inaalam, atin pong pinag-aaralan, atin pong pinipreach sa sarili natin ang gospel. Bakit? If we are preaching the gospel to ourselves, we will know that Christ died for our sins. Because Christ died for your sins, because Christ paid for my sins, the full payment that He has done is finished on the cross. Dahil alam natin yon, meron na tayong assurance. Yun pa lang, may assurance ka na ng salvation mo. Doon pa lang, masisigurado mo na ikaw ay saved, ikaw ay ligtas, ikaw ay pupunta sa langit. Pero kung hindi mo yan ginagawa daily, ikaw ay manghihina at hindi mo ma-realize na nagkakaroon ka na ng doubts sa iyong salvation. And because of that, kapag lalong hindi mo, hinikayat ka na ng banal na espiritu, i-preach mo sa sarili mo ang gospel, alamin mo ang gospel, ano ang katotohanan. Hindi mo pa rin ginawa. Lalo ka nang nagkaroon ng maling doktrina. Napunta ka na sa losing salvation because of that. No? Dahil hindi mo inaalam kung anong nakasulat sa Bible. Dahil hindi mo binabasa, hindi mo sinasabi sa sarili mo kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus. At kapag po palagi nating inuulit-ulit sa ating sarili, itong mga talatang ito, itong mga salita, itong gospel na ito, we will realize that when we sin, it is like us crucifying Christ afresh. It is like us crucifying Christ afresh. Every time that we sin, we will realize, we will be reminded by the Holy Spirit, ba't mo ginawa yan? You are crucifying Christ afresh. Dahil dyan sa pagkakasala mo, winawalang kwenta mo. Winawalang kwenta mo yung paglilinis na ginawa sa iyo ni Kristo. At dahil doon magiging mabigat sa iyo ang pagkakaroon ng kasalanan. Every time that you will be tempted, it will be rehearsed in your minds. Na because Christ is crucified for your sins, pag ikaw ay pumasok dyan sa kasalanan na yan, you are crucifying Christ afresh. Para mong sinasabi na yung naunang pagbayad sa kasalanan mo, ay walang kwenta yon. Kailangan ko ulit magkaroon ng kabayaran kasi nagkaroon ako ng kasalanan. Parang ganun yung sinasabi mo. Because you are putting the value of the blood of Christ that He shed on the cross of low value. Mas binigyan mo ng value yung pleasure mo. No? Katulad ng preaching nung last Sunday. If we are valuing our own pleasures rather than the pleasure of God, yan ang makikita natin na nananaig ang kasalanan. So the call to endurance should not neglect. No, ito naman po ay ang parang ibang side naman, no. So the call to endurance should not neglect that it is Christ that works in us both to will and to do of His good pleasure. Instead, show and proclaim the grace He imbued unto us. Yung pong endurance na binibigay at ibibigay sa atin ng Panginoon, it should not neglect that it is Christ that works in us both to will and to do of His good pleasure. Ibig sabihin po, no, we are preaching that men should strive and men should be responsible in their lives
Sa darating na taon, we should be responsible. If we are immature right now, with our feelings, with our truths, with our boundaries, sana sa susunod na taon, maging mature tayo and we should be responsible with that. Pero itong responsibility, itong endurance, should not neglect that it is Christ that works in us. Na si Kristo po ang nagbibigay sa atin ng grace. And because of that, lalo pang lumakas ang atin pong prayer life. Prayer life po. Kailangan natin yan, no? Minsan nalilimutan na natin. No? Nalilimutan na natin na importante yan. Kaya po ang ating prayers minsan ay nagmamadali. Nakikipag-unahan sa kabayo. Laging after ng prayer, hinihingal. No? After ng prayer, parang nagmamadaling makatulog. Nagmamadaling makapagpahinga. Hindi natin inaalintana na ang kausap natin habang tayo ay nananalangin ay yung pahinga talaga natin. Yun yung tunay na pahinga eh. Yung kausap natin kasi siya ang nagbigay sa atin ng salvation at siya ang nagbigay sa atin ng daan para hindi na tayo kailangang, imagine niyo, no? Ang laking menos sa gastos natin dahil hindi na natin kailangan pumunta sa pare at mag-alay ng pera para tayo ay maabsuelto sa kasalanan natin. Imagine niyo kung lalakad kayong nakaluhod mula dun sa Shell, papunta dito sa taas ng church. Kakayanin nyo kaya yun? Hindi natin kakayanin yun. Ang bato-bato dyan, dudugo yung tuhod nyo. No? Buti na lang hindi tayo gano'n, namamanata. Ang laking kaginhawaan na ginawa ni Kristo, making us realize that we should not suffer for our sins because He suffered for us. Yung finances natin, no? Na minsan hinihigpitan pa natin magbigay sa simbahan, hindi natin nare-realize na kapag tayo ay nasa maling simbahan, yan ay nagiging pambayad sa kasalanan natin. Kung mali yung doktrina natin, yan ay nagiging pambayad sa pambayad sa mga mag-anak natin, pampadasal, no? Yung lola ko ho, mahilig diyan, kada November 1. Tawagin si Manang para magpadasal dito sa kay Itay, no? So yun, yan yung mga grace na pinapakita sa atin ng Panginoon eh. So going back, it should the call to endurance, the call to responsibility should show and proclaim the grace of Christ that is shown upon us. Dahil po kapag tayo po ay patuloy na masyado tayong nagdidwell sa ating responsibility, if we will always dwell into responsibility, may danger po yan na maging pseudo-Arminianism, no? Pwede tayong ma-lead na kunyari grace, pero ang totoo works. Yung tinuturo ng church na yan. Masyadong tinitignan na dapat responsible tayo. Or masyadong tinataas yung tao na responsible. So we should not put ourselves on top or on a pedestal, no? Just because we are responsible, just because we are given endurance, but instead we should view ourselves living inside the grace of God, living inside the grace that is given to us by Christ, through Christ Jesus our Lord, who died for us. So,
tignan natin yung sarili natin. If we reflect this year, do we see ourselves following Christ? As our year ends, do we see ourselves following Christ? Or do we see ourselves sleeping in front of Christ? Do we see ourselves slothful in front of Christ? Do we see ourselves filled with excuses in front of Christ? Christ giving us opportunities. Christ giving us people to disciple, people to share the Word of God, giving us burdens to bear. Do we see ourselves living in the grace of God? Do we see ourselves following Christ sa atin pong pamilya on how we deal with our family? Now, I will not know each and every family, no? Pero tignan natin, do we see ourselves following Christ in how we work with our family? Tayo ba ang naglalapit kay Kristo sa pamilya natin? O tayo ang naglalayo? Tayo ba ang nagbibigay ng paraan para yung ating mga anak, yung ating mga pamilya, para sa mga anak, yung mga tatay at nanay natin, tayo ba ang nagiging paraan para yung nanay at tatay natin ay purihin si Kristo? Tignan natin yung sarili natin. O tayo yung nagiging dahilan para sabihin nung mga nanay at tatay natin na ano ba naman tong anak na to? Ano ba naman tong impyerno? Yan yung yan yung palaging ginagamit ng mga hindi ligtas kapag nagrereklamo eh. Ano ba naman tong impyernong buhay na ito? Yun ba ang nagiging cause natin sa ating pamilya? No? Lahat tayo dito may pamilya, no? And I hope tayong lahat ay we are being blessing for our families, no? Hindi tayo nagiging cause of curse sa atin pong pamilya. And nakikita ko naman, no, wala namang nagrereklamo na bakit si Brother Michael ay impyerno. Impyernong kasama, no? I hope everyone sees every person as a heaven, or we see each other. When we see each other, we see Christ. Because yung ating mga ginagawa, on how we act, on how we speak the words of Christ. So yun, tulad kanina, do we see ourselves protected by Christ? Nakikita ba natin na, dahil sumunod ako kay Kristo, hindi ako napunta dun sa mga kasama ko na magiinom. Blessing yun. Hindi ako nakasama dun sa mga taong puro gambling ang usapan, no? Puro scatter ang ginagawa. Dahil ako po ay kasama ko ang simbahan ngayon. Dahil kasama ko ang simbahan ngayon, hindi ako kasama ng mga taong mauubusan ng 13th month pay. Dahil nilustay nila sa mga gala na hindi naman fulfilling, no? O doon sa mga pagkain na magkukos ng sakit sa katawan, or doon sa mga sugal na mag-uubos niyan. So do we see ourselves protected by Christ? Sabi dito, but he that endureth to the end shall be saved. Ito yung pinaka-debated, no? Anong ibig sabihin ng saved? Are we saved because we endured? So save here means save from harm. Safe from all harms. If we endured to the end, we know and Christ has promised us that He will keep us safe. Ngayon, tatanong nila, bakit yung mga martyrs, mga forefathers of the faith, biruin mo, pinugutan ng ulo? It is safety.
Yan yung cradle of painful grace na tinatawag nila, no? The painful grace of serving God. Masakit siya kung titignan, pero dahil meron tayong joy that or peace that passeth all understanding, hindi talaga maiintindihan ng mga tao yan eh. Kapag wala sila kay Kristo, kapag hindi nyo mahal ang Diyos, hindi mo maiintindihan kung bakit yung mga martyrs of the faith ay still safe or they still have joy even though they are beheaded, even though they are flayed, binalatan ng buhay. No? Prinito, sino yung prinitong yung nilagay sa kumukulong mantika na martyrs, no? Even though these things happen in their lives, they consider themselves holding into the promise of Christ that he that endureth to the end shall be saved. They still receive the protection given unto them by Christ. At dahil dun sa protection na binigay sa kanila ni Kristo, tinuloy pa rin nila, no? Yun yung kagandahan sa mga forefathers of the faith. Hindi porket maayos yung naging buhay nila, nung sila ay nag-share once, tumigil na sila doon sa pagbabahagi ng Word of God. Hindi, hinanap talaga nila yung hirap. Parang ganun yung nangyayari, no? Hinanap talaga nila yung hirap. Dahil, nung time na sila ay sinabihan, no? At I hope, ito kasi narinig ko ulit, no? At naging fresh ulit sa akin dahil nung pinakinggan ko yung preaching ni Pastor sa Riyadh. No, ang sabi nung mga apostles, no? Pinagbawalan silang magturo. Ang sabi ng mga apostles, we would obey God rather than man. We would obey God rather than man. Yan ay parang naghahamon ka eh. Hindi kita susundin. Tao ka lang eh. Nakita ko yung Diyos ko, yung Kristo na sinasamahan ko, na buhay na muli eh. Ba't kita susundin? Eh pag namatay ka, hindi ka paligtas. Parang ganun yung nagiging connotation, no? Pero dahil they know that they will be saved, they know that they will not endure, no? That God will keep them safe, that God will keep them from all harms, they still proceed. Nakita ba natin yung sarili natin as do we see our responsibility and the grace of God manifest in our lives? Nakita ba natin yung sa buhay natin? Na yung intersection ng responsibility natin at yung grace of God ay naging clear sa mata natin na ito kailangan ko tong gawin. Pero dahil nagawa ko to, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa pagkilos ni Kristo sa akin. Itong magandang event na natapos or na ginagawa natin ngayon, ito ay responsibility nating gawin, pero ito ay naging maganda dahil sa grace of God. Yung mga taong kasama natin dito ay naging kasama natin because of the responsibility of those who reached out to them, but still it is the grace of God that is made manifest in their lives. Kaya sila nagpapatuloy hanggang ngayon dito. Nakita ba natin yon dun sa nakaraang taon? Nakita ba natin that we have exercised the grace of God in our lives? Nagamit ba natin, no? Nasulit ba natin yung grace of God sa buhay natin? Being responsible stewards of the talents that He has given us. Nasulit ba natin ang sarili natin? Tignan natin ang sarili natin. No? Dahil kung hindi, yan yung magiging New Year's resolution mo ngayon.
Kung nung nakaraang taon hindi ka naging kagamit-gamit, kung nung nakaraang taon ikaw ay nag-cause pa ng kapatid na hindi magpatuloy, kung nung nakaraang taon ikaw ay nakakos ng harm, ang New Year's resolution mo, ang pagbabagong gagawin mo, no? Kung ikaw ay gumagawa niyan, ikaw ay nagpaplano niyan, ay maging pagbabago para kay Kristo. Para maging paa, no? Sa mga dako na hindi nakakaabot ang atin pong pastor. Yun ang ating isipin. Para maging bibig doon sa mga kamag-anak natin na hindi na babahagian ng ating pastor. Mga katrabaho, mga kapitbahay na hindi naabot ng ating pastor. Yan yung ating responsibility. At because of that, we will see the grace of God sufficient unto us. Hindi lang po ito tungkol sa, ito pong 2 Corinthians 12:9, no? Ay magagamit natin hindi lamang kapag tayo po ay merong dinadanas na pighati. Sabi po sa 2 Corinthians 12:9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, ang grace ng Panginoon ay sapat doon. Kaya natin nagawa yun dahil sapat ang grace ng Panginoon doon. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Every time that we are in doubt of what we will share, His grace is sufficient for us. Every time that we are in the midst of temptation, His grace is sufficient for us. Yan po ang palagi nating i-preach sa sarili natin. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Infirmities meaning kahinaan. Kapag tayo po ay naharap sa mga problema, yan po ay kinoconsider natin na kahinaan. Pero kung tayo rin po ay naharap doon sa mga oras na tayo po ay nagiging unresponsible sa atin pong Panginoon, nawa i-consider po natin yan as infirmity. Kapag tayo po ay hindi tumutugon doon sa kagustuhan ng Panginoon, lagi pong may opportunity ang Panginoon na inilalatag sa atin eh. Kapag hindi natin ginagrab yung opportunity na yon, let us see ourselves as weak. And that being an infirmity kapag tayo po ay hindi sumusunod sa Kanya. Ngayon, since kinonsider na natin yan as our infirmities, we should glory in that because we will be able to serve Him by the grace that He has given us. Ngunit kung hindi tayo tutugon doon, hindi natin mayu-utilize yung grace na binibigay niya sa atin. Huwag nating sayangin yan. No? Very, very abundant ang grace ng atin pong Panginoon. Kaya every time that we have an opportunity to serve God, whether in this church or outside of this church, we should do it, and we should ask for the grace that Christ gives us, that the power of Christ may rest upon me, upon you, upon this church. That the power of Christ may rest upon this church. Another verse, sabi po sa James 4:6-8, but He giveth more grace. He giveth more grace. No? Malalim itong salitang giveth more grace. Kasi ibig sabihin, yung expectation na nasa isip mo, hinihigitan niya ng Panginoon. Yung expectation ng grace na kailangan mo, na minsan nanghihina ka na, bumababa na yung tingin mo sa Panginoon, no? Akala mo hindi na kaya ng katawan mo, pero because of the grace that Christ gives, it will encompass that ability
So sabi dito, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud. So ibig sabihin, since He gives more grace, He will resist the proud dahil yung mga taong namumuhay outside of the grace of God, they are proud. But giveth grace to the humble. Pag hindi natin tinataas yung sarili natin, pag hindi natin tinataas ang ating mga achievements, instead of kapag ang tinataas natin ay ang grace ng Panginoon, He gives more grace because we are humble. Sabi dito, submit yourselves therefore to God, resist the devil. Ang galing nitong 4:6-8, no? James 4:6-8, kasi talagang dinidikdik niya yung pagkakasama ng responsibility of man at ng grace of God. Ito yung isa sa mga realizations ko nung habang binabasa ko to, no? At ang kagandahan nito, when you submit yourself to God and resist the devil will flee from you. At dahil doon, mas ma-experience mo, mas ma-realize mo ang grace ng Panginoon. Sabi dito, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So, purihin po ang Panginoon sa Kanya pong grace na binibigay sa atin. At binigay sa atin itong nakaraang taon. No? I hope sa atin pong pamumuhay nung nakaraang taon, makita natin ang grace ng Panginoon na nagamit natin, na-utilize natin, at nasulit natin to be more fruitful for Him. So, yun lamang po, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin as we end our preaching. Let's pray.